may mga questions tayo dito galing sa family, friends, and mga supporters natin. Have you ever crushed on a doctor or patient? Spill the tea, no names. My God. Mahirap kasi guys gawin ang isang bagay kapag di mo talaga sa puso. Oo. Imagine mo from the start of life, may nurse. The end of life, may nurse. So imagine mo in between that, madaming stories talaga. This episode is sponsored by TransferGo Philippines. Kung gusto niyo magpadala ng pera sa Pilipinas na safe at abot kaya ang padala mo with low fees and high exchange rates, i-TransferGo na yan. What's up mga nurse squads? Another day, another nurse. This is Sage Manto, your digital nurse from London. I'm EJ, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Kamusta, Siege? Okay naman. Excited talaga ako pag may shoot. Parang hindi ako makatulog kung walang shoot, Char. Yeah. Ikaw, kumusta? Okay naman. So, another day, another nurse. But two nurses are here. So, another day, two nurses. And today, bro, kasi I'm very happy na successfully nag-premiere na yung The Nurse Show. And this episode, gagawin natin kasi we want them to know us, di ba? Yes. This is like a way of getting to know us introducing ourselves to our audience. Yeah, para malaman nyo rin yung a bit of a background for Siege and me. So, excited na ako. Yeah, so wag na tayong magpa-tumpik-tumpik. Oh. Yun talaga yung favorite line ko, tumpik-tumpik pa. Sige, let's start with what do you do? Where are you from sa Philippines? And how long have you been a nurse? Like total from the Philippines until napunta ka sa UK. So ako nang mauna. Siyempre, ikaw na mauna. Okay. Hindi, pwede ba topic? O, sige. Sige. Topic. Ikaw mauna. Okay, Siege. What do you do? I'm okay. Ay, mali. Hindi, ako. As you know, as you may know or you may not know, I work as a digital nurse here in the UK. Kaya yung pangalan ko, digital nurse in London. And taga saan ka sa Pilipinas? I'm from Cebu. I'm Cebuano, raised and born. Kaya pag nagtatagalog ako, it's hard. May Bisaya accent, so magaling ka naman mag-English. I'm proud to be Bisaya. Oh. Shout out mga Bisaya. Ang mga Cebuano magaling mag-English, bro. Hindi lahat. Hindi, mas kayo sa mas okay kayo sa English. Who told you? Who tell you that? Who tell you that? Hindi, kasi Tagalog, di ba? Parang mas syempre. comfortable kayo sa English. Yes. Masakit sa dila yung Tagalog eh. And for how long have you been a nurse? So, I graduated 2011. So, you do the math kung ilang taon ako ngayon. Hindi, 2011, 2025 ngayon. So, 14 years. Long time na rin. Long time na. Parang feel ko ang tanda-tanda ko. Hindi pa. Bata ka. Pero sa Pilipinas, for how long ka So, nag-work experience? ako ng 2 years sa Philippines as an A&E nurse. And then I moved to Dubai. 5 years na ako doon. I work as the clinic nurse. And then dito sa UK, 6 years na ako sa UK. I work as a digital nurse. 6 years. So, you arrived around March 2019. 2019. Oh, Before COVID. Same year lang pala tayo. Anong year? Ano ka? 2019, August. 2019. Okay. Oh. Sige. Ikaw naman, bro. Oh, sige. What do you do? I'm a nurse. Kasi kung di ka nurse, di ka magiging host ng The Nurse Search. Obvious naman eh. Yeah. Nurse ako ngayon. I work in endoscopy department. Hindi ko na sabihin ko ng hospital. Siyempre. Yeah. Baka hanapin ako dun. Yeah, endoscopy nurse. But before I'm an A&E nurse ako dati. A&E nurse. Okay. So as a endoscopy nurse, 5 years na ako. Anong gusto mo? A&E nurse or endoscopy nurse? Siyempre. Dati kasi, gusto ko talagang A&E nurse. Nung nalipat ako endoscopy, parang magkapantay na lang sila for Talaga? Hanggang ngayon? Oo. Sige nga, balik ka nga sa A&E? Huwag na. Hindi, iba na. Yung mga bata-bata pa ako nun, A&E ako. Pero ngayon, it's time to, settle. Settle. Correct. Oo. Sige. And where are you from sa Philippines? I was born and raised in Albay, Legazpi City. Albay, Legazpi. Yeah, Mount Mayon. Alam mo, may mga places na ako napuntahan sa Philippines. Actually, madami na. Pero hindi pa ako nakagawi ng Di sabi ko nga sa'yo, di ba? Dadalhin kita doon. Yeah. Di ba Albay,
Yan ba yung mga, malapit ba yun? Ay, Legazpi. Hindi, kasi Bicol Region yan. Region 5. So, Legazpi, di ba? So, may Legazpi ka. Oo, Legazpi. So, pag pumasok ka sa Bicol Region from Quezon Province, una muna yan, Camarines Norte, Camarines Sur. Camarines Sur is Naga. Oo. Okay. Tapos sunod ng Naga, Albay na yon. Albay na Legazpi City yung... Yan ba yung mga pili nuts? Oh, maraming pili doon. Bicol Express. May ka ba sa gata? May ako sa gata at saka sa manghang. Oo, kasi doon sa amin, halos lahat ng pagkain, nilalagyan ng gata. Magluto ka minsan ng ano. Di, daling kita doon. Sige. Oo. Sige. Pag ano, Mm. ay, oo nga, sige. Oh, tapos, ano pa? Ano pa? Next question is, how long have you been a nurse? 2009. So, nag-graduate ka 2009? Nag-graduate ako 2008. Nakapasa ako ng board exam. Oh, tama. 2008 din pala, November. 28. Ano ba talaga, bro? 2008. Sure na, final answer. Your final answer. Sure na. Okay. 2008. Pero second course ko kasi yung nursing. So, wag mo na i-compute. Malaman mo yung edad ko. Second course po. So, anong first course Ang mo? first course ko is BS Biology. Sa Bicol University naman to. So, after I graduated BS Biology, March of 2008, nagpahinga lang akong 2 months, enroll naman ako ng nursing. Kasi dapat magdodoktor ako, bro. Kaya pala. Kaya ako nag-bio. So, magaling ka sa biology. Tanungin sakto kita, lang. what is the powerhouse of the cell? Huwag na. Nursing na lang. Hindi ko din alam. May mitochondria. May mitochondria. Yun ba yun? Feel ko. Anyway. Search nyo, guys. Yun. So, May yun na siya po yun. wala akong after ng bio ko, parang na-credit lang yung mga minor subjects ko. Okay. Oo. Sige. Tapos, ilang years ka so nag-work ka sa Philippines? Nag-work ka sa Philippines ng ilang years as a nurse? After graduation, nag-work ka agad? Bali, on and off kasi yung pag-nursing ko eh. Yes, after ng graduation ko, 2009, nag-work na ako as a nurse. Pero nung habang nag-student pa ako, bro, sa Fatima ako nag-graduate eh. Fatima, Quezon City. Fatima So, University. shout out sa mga taga Fatima dyan sa Lagro, Quezon City. So, nag-working student na rin ako noon. Sipag. Sipag talaga yung mga nursing student, ay mga working student, no? Especially yung working student ka, tapos nurse ka. Actually, yung working student ko, parang gusto ko lang ma-experience siya. Okay. Nagbebenta ako ng mga condominiums. Kasi may mga friends ako doon, ahente sila ng Parang condominiums. ano yan, bro? Parang social na working student. nagbibigay ako ng flyers sa mall. Okay. Oo. So, nung 2009, umuwi akong Bicol. Kasi nung sa Bicol, mabilis ako makapasok as a nurse. Kasi kung sa Manila, ako pa mag-enroll, yung mga enrichment, gano'n. Uwi akong Bicol, nag-job order ako. Huwag mo nang, gusto mo malaman magkano sahod ko? Sige. Sahod ko noon, 2009, 130 per day. Oh my God. So, ang 1 month ko noon is 2,000 Oh my God. for 1 month. So, from 2009 to 2011. Clarify rin na, hindi 2,000 pounds, guys. 2,000 pesos. 2,000 pesos po yun. So, pag nakuha ko yung sahod ko ng 1 month, pupunta ako sa mall, mall ng sine, kakain sa restaurant. Ulas Wala na. Pulubi ka na uli. Okay. Pero nakatira pa rin ako nun sa family ko. Kaya wala naman akong binabayaran na rent noon, nung time na yun. Tapos, 2011, si Mrs. pumunta ng Singapore. Nag-stop ako sa pagka-nurse ko. May kami sa Manila, may negosyo na inasikaso ko muna. May franchise kami ng pharmacy noon. Tingnan mo, franchise. Parang, ka pala, big time ka pala sa bro, sa Pilipinas. Hindi naman. Ano lang yun, parang nag-start pa lang na business, yung the generics pharmacy, sabihin ko na. May franchise kami dati niyan before. Pero nung may mga nangyari, siyempre financial constraints. So binenta namin yung franchise. Pharmacy. Kasi wala na rin mag-asikaso kasi yung family ko, yung si Mrs. umuwi na ng Bicol. So I need to go back to Bicol. Kaya benta lang namin. Pagbalik kong Bicol, piyatuloy ko na doon yung nursing ko. mo. 2016 nag-start uli ako as a nurse. And then? Tapos hanggang 2019. Tapos 2019 pupunta ka ng UK. Pumunta na akong UK noon. Tapos ngayon from 2019 to now, 6 years ka na, 6 years ka na dito. Oo, mag-6 years so, na ako. So, ILR ka na? ILR na ako ngayon. So, next year, British Permanent. na. British. Permanent Ikaw, British ka na eh. British. British by passport, pero Filipino by heart. Always Filipino. So, nung dumating ako noon, A&E ako for 1 year. A&E ka. Kasi ER nurse talaga yung Tapos experience kailan ka ko. lang ng endoscopy? 2020, yung nagka-window yung pandemic. Nung nagka-window yun, kasi nung ayoko ng night shift na. Parang, actually, health issues kasi. I was diagnosed ng hypertension. So, parang pag nagka-night shift ako, ang taas ng blood pressure ko. Oo.
Kasi stress na. Oo, stress stress din, na. Pero ayaw ko talagang umalis sa iini noon kasi parang iini by heart ka eh. Talaga. Pero dahil sa health, ayaw ko na ng night shift or pinagbawalan na ako ng doktor, naghanap ako ng area na papapasukan ko. Wala akong alam sa endoscopy. Alam ko lang yung kung anong ginagawa, pero yung paano mag-assist, wala akong experience noon. Lakas ng loob lang. Pero masaya ka naman. Importante masaya Of course, masaya naman ako. Kasi ako masaya din ako sa digital Endoscopy nursing. nurse. Kaya guys, kung mas mabuti kung masaya talaga sa ginagawa mo. Kasi paano yun? Like, okay lang mapagod ka, masaya ka naman. Kaysa mapagod ka, tapos hindi mo pa gusto yung trabaho mo. Mahanap mo talaga bro yung area na para sa'yo. Para sa akin ha. Kasi may mga nag-start dito na nurse, tapos umiiyak sa ward, umiiyak sa ini. You need to explore and look for a job na magiging masaya ka. Correct. That's correct. At dahil dyan, bro, may mga questions tayo dito galing sa family, friends, and mga supporters natin. Supporters? Hindi, may mga questions tayo galing sa kanila. And then, bunot tayo, pero tayong dalawa mag-answer. Okay. No? Sige, so ako na bubunot. Okay lang. Sige. So, galing to sa mga natin, no? Galing to sa kasi ako na kung sa mga friends ko, may gusto kayong itanong. Oo. Sagot namin. Para malaman nila kung, di ba? Kung sino ba talaga si Siege man. Actually, may friend mo na tinanong mo rin. Oo. Okay. Kasi gusto ko friend mo, friend ko. Ano yan? Ikaw magbabasa, tapos akong sasagot? Oo. Oh, sige. Hindi, tayong dalawa sasagot. Okay, sige. Ay, Basa. Sabi ko sa kanila, question, pero may dare pala. Truth or dare pala to. Okay. So, pretend you're explaining how to do CPR to a toddler in a song form. So, guys, ang question is, is, pretend you're explaining how to do CPR to a toddler in a song form. Ay, ikaw gusto ba? May twist pala yan. Pati nga. Pretend you're explaining how to do CPR to a toddler in a song form. Okay, ikaw muna. Okay, children, listen to the heart and listen to the breathing. Then if there is none, you press the chest like this. Press. Ping pony club like that, mga children. Galing! Ang hirap naman ito kung sino ka man nagtanong. Kung sino kayo, gusto ko malaman sino tanong yan. Isang tanong, isa na sa Sige, play. Sige. Sige, bro, kasi ikaw magbunot sa'yo. Ligtas na ako dun sa ha. Grabe, pinagpapawisan ako dito. Ay, salamat. Thank you, production team. Ligtas na ako. Pero may naisip sana ako dun, parang Bahay Kubo. Pero, Bahay Kubo. Sige. Hindi, wag na. Naisip ko lang. Okay, ako naman. What's your biggest turn off? Ba't ang isi sa kanya? Turn off in a way na... Nursing related. Turn off. Akong ayaw ko talaga sa lahat, yung mga tamad. Yun na lang pinaka-turn off ako, lalo sa workplace. Kasi okay lang naman yung mga dadaan na mga nurse. Basta magtrabaho ka lang. Di ba? Kasi minsan may mga nurse tayo na wala namang ginagawa. daming sinasabi. Tapos minsan ang daming comments sa mga kapwa niya, sa mga colleagues niya. Pero as long as nagagawa niya yung trabaho niya, okay yun sa akin. Kasi as a charge nurse, makikita mo na yung mga staff mo, at least mapagkatiwalaan mo sila sa ginagawa nila. So yun lang naman. Ikaw? Hindi. Sige. Don't tell me there naman to. If there's a chance, will you change to a different career? If there's a chance, I would say yes. Kay ever since kung hindi ako nurse, feel ko kasi thankful ako na nag-nurse ako ngayon kasi I'm able to travel around the world. So kung hindi ako mag-nurse, I would choose pilot. Talaga? Parang meron akong inclination sa mga ano ba yun? Childhood dream mo talaga yun? Ewan ko kasi pag nakita ako ng mga aeroplano parang napapatigil ako, pinipicturean ko, or pag nakita ko ng mga toy na airplane parang gusto kong bilhin. Pero nung bata ka, naisip mo yan na magka-college ka pa lang na pwede ako maging pilot? Hindi. Kasi hindi siya practical for me. So, out siya sa ko. Pero kung walang problema sa pera, I would choose pilot. Kasi I'm able to travel the world. Tas parang lumipad, no? Parang parang mag-drive ka ng airplane, tas
Tama. Yung hawak mo yung, kasi sa nursing, di ba, parang 5 lives lang hawak natin in a shift. Pero yung air pilot, hawak niya yung lives ng 300 passengers. And ayun, so grabing skill, very skillful yung mga pilot. So ayun lang naman guys, pilot. Hindi yung ballpen ha. Kung pilot ka, anong airline ka? I would say Emirates Airlines. Oh, Emirates. Shout out Emirates Okay. Airlines. Sige, ako naman. Okay. Truth. Have you ever crushed on a doctor or patient? Halo. Spill the tea. No names. Oh my God. Kung crush lang naman. Crush naman, hindi mo wala ka namang Hindi, ginagawa. honestly, kung crush lang naman pag-uusapan, naman. Oo. Tao lang naman tayo. Tao naman. Alam naman yan ng asawa ko eh. Ay. Kung crush lang naman. Marami ako naging crush. Ah. Siyempre, pag nurse ka kasi bro, tapos, kasi ang tingin mo sa doktor, medyo, Very oo, parang mataas ang tingin mo sa doktor eh. Tapos, Respectable ganun. respectable. Tapos pag may pumasok na bagong doktor, sample maganda. Shoutout pala sa asawa ko, kay Majel Albarrientos. Ano lang to, babe ah? For the sake of ano lang to. For the sake of this question lang. So yun, alam mo yung pag extra points pag maganda yung doktor. Or, di ba? Kasi alam ko naman, pag babae yung nurse, or ano, pag type mo yung doktor na lalaki, pag pogi yung doktor, di ba? Ibang dating. So kami rin, ako rin, ganoon din naman, nagka-crush ako. And, patient, hindi pa siguro ako nagka-crush ng patient. Maybe bantay ng patient. Pero yun. Oo naman. Okay, sige. Ikaw, wait lang. Gusto ko Ako? rin ikaw tanungin. Oo naman. Pero I'm very professional. tao lang tayo. So wala akong walang even slightest step na wala. Crush lang, hanggang crush lang. Talaga lang ha. Oo. I follow the code, char. Next, truth. Truth. Have you ever faked confidence in a procedure you definitely Googled? Yes, I did. Pero successful naman. Hindi naman siguro like I don't know totally like 0% knowledge kasi everything was discussed naman or na-try mo naman nung student ka. Pero yung parang matagal mo siyang hindi nagawa tapos gagawin mo siya ulit. For example, let's say na-try ko kasi student ako ako intradermal alam mo yung skin test sa Philippines. Pag mabibigyan ng antibiotics. Oo. Sa Pilipinas, parang, ano ba yun? 15 degrees, 0 degree, gano'n. Tapos, paano ilang, gano'n. Parang gano'n. Sa try ko, tapos, pumunta ako, meron ako na-experience na, totoo talaga to ha. So, sa Philippines, nag-intradermal test ako, nag-skin test ako sa baby. Ang hirap, di ba yun, pag baby, kasi gagalaw talaga sila. Tapos, may mama sa gilid. Tapos, nag-try ako, like, hindi ko talaga siya ma-shoot kasi super galaw ng baby. And ako, kasi bago pa ang RN ako, like, mga days pa lang ako nun. As in, trinay ko, like, twice ako nag-try, pero as in, grabe yung pawis ko, natutulo-tulo na yung pawis ko. As in, hindi successful. So, ginawa ko, tumawag ako sa colleague ko na senior, punta ako sa ED Pro, super, kinakabahan ako dun. Sabi ko, sir, pwede ko patulong ng intradermal test, tapos, tumatawa siya sa akin kasi grabe daw yung pawis ko, namula na ako. Tapos pagpunta daw ng nurse doon, naghanap daw yung parent sa akin. Sabi, asan na yung nurse? Pati na bumalik yung nurse. Galit-galit to. Di na ako bumalik sa pasyente. Kasi galit na galit. Anyway, yun yung kwento ko. Basta yun. So yun, na-try ko na. Okay. Tama yung answer ko. Marami pa to, no? Oo. Nice. Maraming questions ng ating mga supporters. Your favorite ulam after long day? Okay, ako talaga, ang favorite ulam ko, bro, is adobo talaga. Anong klase ng Adobo adobo? kasi, sinigang in adobo. Yun lang naman ang gusto Kasi kong iba-iba yung kainin. adobo. Ano yung klase Ang ng gusto kong adobo, alam mo yung adobo sa asin? Yung parang dry? puti. Oo, yung puti. Ah. Kasi nasanay ako sa Bicol noon. Lagi kaming may adobo sa asin. Kasi parang mape-preserve mo yan for how many days. Kasi matagal din Matagal siya mapanis, matagal masira. So, yun ang favorite ulam ko. Pero dito kasi, tiyata mo na magluto. So, normally, ang mabilis ng lutuin ko is mga sinigang. Ako nagluluto kasi ako. And may sabaw, yun. Si Medyo yung asawa mo nagluto din. Hindi, ako nagluluto. Ay, siya talaga? Ikaw talaga? Prinsesa ko yan. Wow, Majel. After ng work, magluluto pa ako. Wow. Sana all. Ikaw, bro. Ako. Kung sino man nag-send nito,
What's the most ridiculous reason you've ever called in sick and did it work? Hello. Ano yan? Based on experience. Sa lahat ng experience ko, lahat naman ng call off sick, ng off sick ko is totoo naman siya. So, May nabasa ko sa Facebook kanina. Insert ko lang Nabasa ko sa Facebook. ano? Sabi niya, gusto ko sana mag-off sick kaso nag-isip ako ng rason. Wala lang. May quote lang dun kanina. Tapos may nag-comment, Sir Buni. Hindi naman siguro sinabi dito na ano, 'di ba? Na So lahat hindi totoo. So Sabi lahat lang, legit talaga, legit. Legit, never pa ako nag-absent ng ano. Paano kayo dyan? Basta never pa. Alam nyo na yan. Basta ganon. Hindi ko pwedeng sabihin na basta yun. Pero, actually lately, this past few months, totoo to parang May, June, July, nag-off sick ako. Oo. Totoong reason. Totoo naman, minaramdaman ka naman kahit konti, di ba? Yeah. Sabihin ko na lang para maniwala sila. Nung May, nag-ano ako, super, alam mo yung aching-aching? Nagkaching-aching ka, tapos off sick na. Hay fever? Ay, po social. Yun yung reason. Social yan. Ano po, ang hay fever, dito lang yan sa UK. Pag sa Pinas, anong tawag sa hay fever? Wala lang. Rhinitis. Ganun lang. Wala lang. Pero hindi mo yung pwede mag-absent ng rhinitis. Tas, Uso kasi dito dahil sa weather. Tapos nung June, basta read between the lines na lang nag-diarrhea ako. Oo. Tapos alam mo yung pag-diarrhea, di ba? After, dito sa UK, pag gumaling ka, mag-wait ka pa ng 48 hours. 2 days, di ba? 48 Diarrhea, hours. Diarrhea. Tapos, ang third naman is, migraine na. Yan, Bye-bye, guys. Gusto ko, migraine. Di nakatulog, gano'n, di ba? Uy, baka mabosh yun ito, ha? Sa Pilipinas to, ha? Hindi, legit naman, guys. Pag nag-off sick naman talaga, legit naman na, Pero, na-try ko na mag-off sick ng mental health dito sa UK. Also, na carpal tunnel syndrome ako. yung carpal tunnel mo. Yeah, so yun. Pero in fairness, bro, dito sa UK, pag ang reason mo kasi is anxiety or mental health, Pwede. talagang naiintindihan talaga naman nila. Yeah. And yung support maganda na ibibigay nila sa'yo. Diba? Which is, dapat naman talaga, kahit sa Pilipinas, dapat. So, paano kung makaka-work kung may iniisip ka or, di ba, di ka 100%? Kasi hindi ka makafocus ba? Madisgrasya ka pa sa pasyente mo. Anyway, ikaw, bro. Ako? Ay gusto mo ba ikaw? Hindi, akala ko tinanong ako. Hindi, ako wala. Gout lang talaga yung problema ko. May gout na, no? Sige. Dare? Give us your best fake code blue call. Make it dramatic. Ala. Sige, Best bro. fake code blue. Tatawag ka. Tatawag ako. Ano ba yun sa inyong code nyo? Sa Double to. Double to. Tawag ka. What fake? Best fake? And ito parang fake lang for the sake of. Yeah. For the sake of, akala ko, Actually, hindi pa ako tawag ng code. S-bar ba yun? S-bar, no? Hindi. S-bar Hindi naman. Hindi ba As long as, ang tinuro ko sa OSCE is S-bar. Anyway. For example, may emergency. Mm. Emergency. Sige. Okay, sige, kunyari, tawag ka dyan. Acting ako. Ay, acting ka. Ako yung code. Ikaw, Ay, ako pasyente. Yan, nangisay. Hindi. So, siyempre, ang una dyan. Guys, ang una dyan, siyempre, what will you do? Check scene safety. Hindi ka marinig. Sinunod ka niyan. Okay. The scene is safe. Hey! Siege, are you okay? Hindi na ako gano'n. Tatayo pa ba ako? Hindi, wag na. Wag na. Okay lang. Okay lang. Na Sige. Are you okay? Unresponsive? Check for airway. Check for breathing. Siege, are you okay? Siyempre, gaganin nyo yan in reality. Tapos, unresponsive. Press the call bell. Always press the call bell muna. Ito, call bell. Press. Call. Double to. Ring. Ring na ring. Pakit ng ringtone. Hello, double to. This is EJ from endoscopy department in 3rd floor. I have a cardiac arrest here, and I need a cardiac arrest team. And please bring the emergency trolley. And yeah, ganun. Yun na. Yun lang. Okay. But kailangan mo talagang ang pinaka-importante dyan sa lahat, bago ka magtawag, nakapress ka ng Call bell. Ay, call bell. Ang emergency button. Tapos pag tumawag ka, sabi mo kasi call bell, di ba? Sabi mo call bell. emergency button pala. Call bell ba sinabi ko? Call bell ito sinabi Anyway, mo. tapos pag nakausap mo sila, you need to tell kung saan. Location. Oo. Tapos yun.
Yun na, pangalan ng location. Yun na, guys. Ikaw na. Ako na. Ano kasi yun eh, pag sa totoong situation, adrenaline rush, Oo, parang- nagagawa pa parang yung hirap tama pa eh. ganun pag Ngayon, pag, imagine, no? Why do you want to start this podcast? Sige, ito na yung story natin, bro. sige. Ever since talaga, gusto ko talaga gumawa ng podcast. In fact, ako yung nag-name ng The Nurse Nurse Show. Yes. Pero that time, feel ko mahirap siya i-start mag-isa. Yan. Pero the reason ba't gumawa ako nun is because, the reason why gusto kong gawin yun is because, kasi pansin ko dito sa UK, tsaka sa sa world, sa entire world, parang wala masyadong podcast na nurses, no, for nurses na walang masyadong platform to talk about our journey, our experiences, our stories, kasi ang daming mga stories talaga sa mga nurses. Kasi tayo nakita to, imagine mo from the start of life, my nurse, the end of life, my nurse. So imagine mo in between that, madaming stories talaga. Kaya sabi ko, I think it's good to make a podcast. And then dun na ikaw pumasok. Sige, kwento mo yung story mo. Sige. Kung paano tayo Ako rin guys, gusto ko talaga magkaroon ng podcast kasi madaldal din ako eh. Tapos nung naisip ko, wala rin talagang nursing podcast. Pero before pala bro, naisip ko magkaroon ng podcast pero yung sa creative industry kasi photographer din ako. Tapos hindi ko siya kayang gawin na mag-isa. So naghahanap din talaga ako ng magka-partner sa podcast. Tapos nung nakita kita bro. Kasi you're doing interviews eh. Tapos nagkaroon din tayo ng connection, nag-meet na tayo before sa isang event. So naisip ko perfect to si Siege na maging partner ko sa podcast. Kasi magaling ka mag-interview ng tao. Magaling si Siege. So nakita ko yung vlog mo, yung Digital Nurse. Hindi ko lang alam kung paano i-open up sa'yo kung magustuhan mo ba. Yung proposal. Kasi parang di ko alam kung saan mag-uumpisa. Nung nagkasama tayo sa isang photoshoot, yun, in-open up ko sa'yo. Yun na yun. Parang parang yun din parang gusto niya. Parang kasi naghanap ako. Actually, I tried asking my friends, like mga ka-workmate ko na Pinoy. Parang, kasi mahihain sila eh. Like, mahihain sila. Ayaw nila kasi they will support lang daw. Pero actually ako din, super mahihain din ako. Parang, actually mahihain ako sa camera. So, kaya mahirap maghanap ng partner. Buti na lang, nag-propose ka sa akin. Tapos after nun, di ba, parang, sige, let's meet. Days after, nag-meet agad tayo. Tapos after a week, nag-meeting tayong dalawa. I think less than a week yun. Less than a week. Oh. Kasi, ang kagandaan kasi noon, nasa puso na natin na gusto natin gawin to. We have the passion. Yung passion. Kasi, although, may passion tayo, pero hindi tayo ready. Wala pa to lahat. Wala pa lahat. Yung camera mo lang meron, pero wala pa to lahat. We have the ideas na, pero wala pa pero mahirap kasi guys gawin ang isang bagay kapag di mo talaga sa puso. Parang naisipan mo lang, ay gusto ko mag-podcast kasi nakita ko tong you may have all the equipments pero kung wala sa heart mo. Kung wala sa heart mo, wala rin. Ako, hindi naman ako makapal lang talagang mukha ko, bro, pero mas makapal mukha sa akin, pansin ko. Mas ako nag-a-approach ako ng ang kapal ng mukha mo. Makapal talagang mukha ko, bro. Pero which is good, balance naman siya. Pero siyempre, kahit naman makapal ang mukha mo, hindi naman basta susugod ka sa isang, 'di ba, na sige, podcast ako kasi you need forward planning. Hindi yan basta upo lang dito tapos mag-invite tayo ng guest. Hindi naman ganun kadali. Tapos nung ako na pala nung nag-podcast na tayo, mahirap pala. As in, mahirap. Akala ko ang dali. Pero imagine mo with this one, parang tayo din na improve din yung natin confidence, yung communication skills natin kunyari. Pero ang pinaka-importante dito is we will be able to share the story of a nurse to our audience. Yun talaga yung naging kasi nung na-meet ko si Siege tapos gusto ko na mag-podcast. Naisip ko nursing podcast na kasi pareho kami nurse. So, parang you're bringing yung story ng mga nurses na malaman ng iba. Kasi I'm sure madaming nakaka-relate marami. or madaming nakaka-learn sa mga episode. Yun. Kasi yung sa podcast naman natin, bro, it's not just about success stories of nurses. Meron naman na nag-message sa amin na parang parang survivor sila, cancer survivor. They want to share this stories to our fellow nurses. Meron din na ano lang siya, like everything anything talaga, anything under the sun. Na, meron kaming
Ghost Stories Hospital. Ghost Stories, Kasi yes. we try to make it like a fun, educational, inspirational, tas Yeah. something na relatable, di ba? Relatable. Kasi ang daming nurse sa buong Pilipinas. Yes. Lalo na yung mga OFW natin na nasa abroad. Yeah. So, alam ko yung feeling na, alam mo yung pag nag-abroad ka, first time, tapos mag-isa ka, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Malungkot ka, nade-depress ka. Naisip ko, itong podcast natin, baka way rin siya para makatulong. Yung At parang- least manood kayo sa amin, baka ma-inspire namin kayo, di Yung ba? parang galing kayo ng 3 long days, tas day off kayo, tas gusto nyo parang, gusto ko lang mag-relax and makinig Oo. sa ano. Yun. Sa pinag-usapan yung dalawa. Or you may be a family member or a family of a nurse, tas gusto nyo or yung jowa mo nurse, gusto mo malaman kung bakit ano ba yung life Oo, talaga ng tama. nila, ganon. So yun. Yun, kaya naisipan to. So, ano na? Finish So, na yung questions natin. Yun, guys. Ubus So, na. tapos na yung questions and I hope guys na with this episode, nakilala nyo kami onti and I hope you do support our podcast and watch our podcast and also share to your friends, guys. Kasi sabi mo nga, dito kayo belong. Sabi mo nga sa ano. Dito diba? ka belong. Dito ka belong. Yeah. Tumatak na yan na ano, no? Yeah. Oo. Anyway, bro, Sige. anong gusto mo sabihin sa kanila? Yeah, guys, I hope you support our channel, our YouTube channel, and also our Facebook, lahat, Spotify, Instagram. Kasi me and Siege, we're doing this podcast because this is our passion and gusto namin makatulong to our fellow nurses Yes. by inspiring you guys na kahit di man namin kayo kilala, at least napapanood nyo kami and nakakatulong kami, masaya na kami doon ni Siege. Yes. And also, if you want to, if you're willing to share or if you want to be part of the Nurse Show, drop us a DM. Yeah, DM, yeah. We're open to, hindi lang kami mag-guest ng mga sikat or mga successful. Even yung mga, galing sa mga, kasulok-sulukan ng Yeah. UK. UK kasi for now, kasi dito kami. Send us your story, Yeah. yung mga interesting story nyo. Yeah. Tapos, si Siege, pipili si Siege doon. Yeah, babasahin namin. Basahin namin. Or if you're willing to guest, message din kayo. Yeah. Ayun guys, so thank you everyone for watching this episode. And for more episodes like this, please do follow us and subscribe The Nurse Show. Yes, guys. So, hanggang sa next episode, Yes. next season, Next season. sa next mga darating pa na taon. Yeah. So, please support us, guys. And, I'm EJ, your nurse photographer in the UK. And this is Siege Manto, your digital nurse from London. And, And this is the Nurse Show. Show. Bye, guys. Bye-bye. Nagustuhan niyo ba yung episode natin ngayon? Don't forget to hit that subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa chismis. This is your safe space, mga ka-Nurse Squad. We feel you, we hear you, and we are you. This is the Nurse Show. Dito ka belong.